Hello mga katropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So, yung vlog natin mga katropa, ituturo ko sa inyo ngayon ay 5 new Excel features mga katropa na makapagpapabilis ng ginagawa mo sa Excel. So kung ano yung 5 yon, intro na tayo, talo na tayo agad sa tutorial natin. Search menu. So, ano ba yung search menu mga tropa? Diba, itong mga to, hinahanap natin yan kung nasaan ba yung drop down or kung nasaan ba yung mga commands or ribbons dito mga tropa. So, kung hindi natin alam kung nasaan yun, pwede nyo na lang gawin is right click, then ayan na siya mga tropa dito, search menu. So, kunyari mga tropa, hindi mo alam kung nasaan dito yung drop down list. So, pwede mo na lang i-search dito, list. Yan. So, lalabas lahat ng may mga kinalaman sa list. So, insert mo lang dito yung validation. Yan yung data validation natin. Then, dito is list. Then, yung source natin is itong product. Then, click natin yung OK. So, ayan siya mga tropa. Meron ka ng drop down list dyan. Kung ayaw mo na to at gusto mo na siyang tanggalin, yung shortcut ng menu search is Shift F10. Same lang yan mga tropa. Then, type mo lang dito clear. So, yan mga tropa. So, kung gusto mo lang mag-clear format or clear, then o kaya lahat ng data validation mo is clear all. Mawawala lang din yan. So, hindi lang doon mga tropa. Kunyari, highlight mo to, then Shift F10, then lagay mo dito conditional. Yan, formatting. Then, ito is highlight sa rows natin ng greater than. So, greater than 5,000. Tapos, dito mga tropa, custom format natin. Gusto ko is blue. Then, yung font natin is naka-bold. Then, white. Then, okay. Yan. So, yan, nakita nyo mga tropa, then okay. Pwede yung ganyan mga tropa. Or, pwede pang iba pa yung gusto nyo gawin mga tropa. Pwede basta i-search nyo lang doon sa search menu. Okay? So, yan yung unang Excel feature mga tropa. Keyboard shortcut ng paste as values. So, paano yan mga tropa? Diba ang ginagawa natin is Control C, then right click, then ito, paste as values. Or Control C, then dito is Control Alt V, lalabas yung paste special, then another V as values, or click nyo na lang yan, then click OK. Ganyan yung ginagawa natin. So, yung keyboard shortcut ng bago ngayon sa Office 365 is, then Control C to copy, then Control Shift V. Yan mga tropa. Is automatic na siya, magpipaste as values na siya mga tropa. Mawawala na yung formula na kinapin mo dito. So, ganyan lang yung bagong keyboard shortcut na available sa Office 365. Okay mga tropa, mag-create ka ng bookmark sa Excel. Paano tayo makakapag-create ng bookmark sa Excel? So, mga tropa, gagawin natin is dito mga tropa sa sheet na to, ito yung gagawin nating bookmark. So, dito, nakita nyo dito mga tropa sa name box. Diba ang pangalan niya is A1. So, ito mga tropa, yung gagawin nating bookmark. Kasi diba sa Excel wala naman bookmark. So, ito mga tropa, papangalanan natin to na book, then sales. Dito, bawal mag-space. Tapos, kaya nilagyan ko na lang ng book dyan is identification na lang yan na bookmark yan. Kasi, di ba, makikita nyo, wait lang, i-enter ko Kung makikita nyo dito mga tropa, ayan no, may mga ibang naka-save din dyan sa name box na mga tables o yung mga ginawa nyo pang ibang mga pangalan dyan mga tropa sa name manager nyo. So, lahat yan makikita dyan. So, para may identification lang kayo na bookmark yun, is mag-isip na lang kayo na kung ano yung madali nyo ma-identify sa sarili nyo na bookmark yun. So, yan, ginawa ko is book, tapos yung pangalan nung sheet natin. So, ngayon, kung pumunta tayo dito, tapos mga katropa, i-search natin yung book, sales, enter, papupunta ka uli dito sa name na to, sa bookmark mo. So, kahit nasaan ka mga katropa, basta i-search mo lang book, sales, pupunta ka dyan mga tropa. Kahit nasa ang sheet ka pa, basta hinanap mo yon is mapupunta ka dyan. Okay, so ganyan mag-bookmark mga tropa. Ngayon, kung ayaw mo na ng bookmark mo, pwede kang pumunta dito sa formulas, then name manager, pindutin nyo yan. So, ayan siya. Ito yung mga table mo, ito yung table dito sa file natin. Then, ito mga tropa, delete mo lang.
click OK. Yan. So, wala na yung bookmark mo. So, ganyan lang gumawa ng bookmark sa Excel. Quick Analysis Tool. So, ano yung Quick Analysis Tool, mga tropa? Kunyari, nilagay mo to dito. So, meron na agad dito. Yan yung Quick Analysis Tool. Or, pwede naman na Control A, i-highlight mo yung data mo, then Control Q para lumabas yung Quick Analysis Tool. So, dito sa Quick Analysis Tool, nandyan yung pwede mong i-format, gawa ka chart, totals, tables, spark lines. So, ayan, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo na formatting or mga formatting. So, ayan mga tropa. So, kunyari, gagawa tayo ng totals. So, running balance tayo mga tropa. Dito tayo kay running. Then, click natin yan. So, ayan. So, yung running total natin is nakasum siya dyan. Yan. O, kung gusto nyo dito mag-running totals. Yan. Tapos dito, totals. Ayan. So, big sabihin ito. Then, ngayon, i-add niya to. Ayan. So, ito yung running total na August and September. Then, ito yung from August, September, and October. So, yan yung running totals niya. Or, kung gusto nyo din, may gawa din kayo ng spark line. Yan. Spark line tayo. Dito natin. Yan. Spark line. So, ayan. So, yan yung spark line natin. Pataas yung trend natin. So, ganyan lang gamitin yung Quick Analysis Tool. Madali lang. Yung pang fifth natin mga tropa is yung Power Query. So mga tropa, ang gusto natin mangyari sa data natin is from ganito mga katropa, yung months natin dito is mapupunta siya by dito, by column. Ganito mga tropa. So ito yung employee natin, yung product. Then ito yung mga benta nila for month according sa product. Okay, so ganyan yung gusto natin maging result. So pwede natin yung gawin mga katropa. At ganito yun. So ngayon mga tropa, ito siya. Gagawin lang natin siya in 10 clicks. Okay? Okay, so ito mga tropa, punta tayo kay data, then from table range. So yan, then click natin yung OK. Then magpupunta na siya kay Power Query. Then ito na yung itsura niya mga tropa. So, yung unang click natin is add column. Second click is date. Third click is month. Then fourth is name of month. So, 4 na yan mga tropa. So, habang naka-select to mga tropa, i-delete natin siya. So, home, then 6. So, yan. So, pang 6 clicks na siya. Di ko na alam yung click. So, tignan nyo na lang dyan sa screen kung pang ilang click na siya mga tropa. Nakalimutan ko na. Ito, click nyo dito. Then, transform, pivot column. Then, dito mga tropa, is piliin nyo kung ano ba yung gusto nyong makita per column. So, ang gawin natin is by sales. Then, okay. So, ito na siya mga tropa. Ayun, by month na siya. Okay. Then, last mga tropa, go to home. Then, close and load. And, ito na siya. Ito mga tropa, palitan lang natin ng yung data natin ng color. Yan, gawin natin ito. Ito na lang. So, yan mga tropa. So, big sabihin, yung sa... So, ito yung by month na sales niya mga tropa. Ayan. So, yung mga blanco, big sabihin walang sales. So, ganyan lang gawin mga tropa yung sa Power Query. Hey, sana may natutunan ka. Like and subscribe. See you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!